still believe that this coater is the most efficient when it comes to fuel consumption. Pinakamatipid na pagkonsumo ng gasolina dito sa Bergman Street. Alam niyo ba kung ilan? Alright, panahon na naman para gamitin ang aking Suzuki Bergman Street. Ito nga pala mga brother, ito yung version 1. Ano na rin to, 2021 pa sa akin. 3 taon mahigit na. Mag-4 na taon. Ngayon, nakatanggap tayo ng imbitasyon mula sa Suzuki Motorcycle Philippines na magkaroon ng Bergman EconoRun. Ito ay parang, hindi pala parang, talagang patipiran ng gasolina. Recently, they've done it sa Visayas at sa Mindanao. At ngayon, tayo naman, mga taga-Gason, ang sasabak sa Bergman EconoRun, patipiran ng gasolina pero bawal yung sobrang bagal. Pero yan, may mga requirements na i-discuss natin. Hindi ko pa talaga alam kung ano yun. Basta ang alam ko, galing dito sa shop natin sa Santa Maria, Bulacan, kailangan kong bumiyahe papunta ng Suzuki 3S Antipolo. From Antipolo naman, yun yung take-off starting point natin, papunta naman sa Lucban, Quezon. Pagdating sa Lucban, Quezon, doon tayo magsusukatan kung sino nga ba ang may pinaka-efficient at ang pinakatipid na paggamit ng kani-kanilang mga Bergman. Marami tayong mga kasamang vloggers, media at mga iba't ibang mga Bergman riders sa tabayanan yan. Ngayon, share ko lang sa inyo, itong aking Bergman Street 125, wala talaga itong mga engine upgrades or kung ano man. Usual maintenance lang yung ginagawa ko dito. Change oil, tune-up. Siguro, pinaporma ko lang ng konti. Kung napanood nyo sa nakaraang video pa natin, itong mga windshield and side mirror assembly. Nilagyan na rin natin ito ng top box bracket at saka top box. Dito yan galing sa Juan Moto Avenue. Marami tayong mga bracket for top box at saka yung mismong top box. Ngayon, syempre, dahil patipiran ng gasolina, tinanggal ko muna yung top box natin. Yan. Tapos, ang seats ko, Boss Batusay. Seats, pina-flat na natin dito. Shoutout sa'yo, Boss Batusay. Napakaganda. Ano lang siya, minimalist, pero elegant yung dating. Tapos, syempre, hindi mo mawala yung RM bracket natin saka yung Atom. Galing yan dito sa Juan Moto Avenue. Kasi ito na yung mga ilaw na napatunayan ko nung nag-ibot Pilipinas tayo, nung Philippine Loop namin ni Boy first time. Ang gagawin lang natin ngayon is, dahil sasabak tayo sa biyahe at ito ay nakatambak na ng mata. Hindi na nakatambak pero natitenga siya dito sa aming shop dahil iba't ibang mga motor na yung ginagamit ko. Mag-change oil, tune-up tayo. PMS sa madaling salita. Eto, tingnan nyo yung binyahe natin. So far, after 3 years ng aking paggamit, ang nababiyahe na ng aking Bergman Street ay just a little over 7,000 kilometers. Yun pa lang. So, alaga-alaga to. Excited na ako. Lagay na natin dito sa service center ng Juan Moto Avenue para gawin na ang mga nararapat na gawin para manalo tayo! Anyway, samahan nyo ako. Set up lang natin to. Tapos, samahan nyo kami sa biyahe natin na to. Patipiran ng gasolina. Saan ka pa? May gulong natin, nung sinet-up natin itong oversized dati, purely for aesthetic or forma purposes. Pero dahil sasabak tayo sa EconoRun, yung gulong natin, galing from 120/90 by 10 yata yun. Ito, pinagitan ko siya ng 190 by 10. Ayan. Tapos, ano to slightly mas malaki ng konti-konti lang sa stock. Para lang meron pa rin siyang yung lapad na kinakailangan natin para mas stable yung takbo natin. But at the same time, fuel efficient pa rin yan kasi close to stock ginawa nating gulong. Beast tires yan, so proven ko na yan. Available yan dito sa Juan Moto Avenue. Tsaka pagdating sa kapit, kapantay niyan yung mga, at least sa experience ko, yung mga Pirelli level. Dahil nung naka-Aerox ako, ay Pirelli yung gamit ko. Pinagitan ko ng Beast. Ganon din ang performance. So ito, ganon din. Available yan dito sa Juan Moto Avenue, yung mga Beast tires ng Bergman tires na ganyan. Mahirap yan maghanap sa iba. Dito, sa amin meron na. Tapos yan, meron tayong social na tire changing station dito. Pakita niyo yung mga gamit natin. Ayun, para may mga makinarya tayo para sigurado hindi pukpok, maiingatan yung mags natin at higit sa lahat, mas safe yung pagpalit natin ng gulong. Yan na.
simulan natin yung pag-maintain dun sa Bergman natin. So, okay, ito mga brother, papalitan na rin natin ng bola kasi may kanto na yung mga 7,000 na yung tinakbo yung nakaraang bola ko. Ito 17 grams, 6 na peraso yung gagamitin natin para dito. Yung mga center spring ko, yung mga clutch spring, okay pa yun eh. So, ito na papalitan natin. Konting change oil, gear oil, yan. Call time namin sa Suzuki 3S Antipolo ay 6:30 ng umaga. Andito na din naghihintay mga kaibigan nating media and vloggers at syempre ang mga Bergman riders. Gearing up na syempre pero may pa-t-shirt at pa-jacket na naman si Suzuki sa atin para sa event na to. Magkaiba nga pala ang kategory ng mga Bergman EX at mga Bergman Standard. Alright, take off na! Bergman Icona Ride. Alam mo, ipapremyo daw ito eh. Pero bahagan na. Eh, yung mga kalaban natin, mga veteranong media na to eh. Katulad na to. Titegi buhay. Ride na tayo. Enjoy lang. Chill. First time kong magpa-participate sa ganitong tipo ng ride na fuel, patipiran sa fuel consumption. So, guidelines, bawal ng mas mabagal sa 40. Bawal mag-off ng makina. Grabe naman yung kusina. Saan nabibili yan? Saan nabibili? One mo to amin yan! Siyempre, bago tuluyang bumiyahe, pa-full tank muna tayo nang sa ganun ay mas patas nilang masusukat ang actual na konsumo pagdating natin sa Lokban, Quezon. There's about 70 to 80 riders ang makikilahok sa Icona Run na to. Good thing, pati ang panahon ay nakisama sa atin. It's a good day to ride mga brother. Good luck. Malato na lang ha. May kanya-kanyang diskarte ang pag-ride para makatipid sa konsumo ng gas. Ako personally, dahil mas mabigat ako, I am making an effort na sa bandang unahan palalo ako umupo para mabawasan ng weight sa likod kung saan nandun yung power delivery ng mga Bergman natin. Dahil hindi naman tayo kumakarera, okay lang, hydrate muna tayo in the middle of the trip. Konting hinga, tapos backpack na naman. Over 100 kilometers ang kailangan natin maitakbo papunta sa Lokban, Quezon. Aaminin ko na naiinip na ako sa super tipid na biyahe kaya sa second half ng biyahe ko, wala na, backpack mode na ako. Kumbaga, normal riding method na lang para malaman ko talaga kung ano nga ba ang konsumo ng Bergman sa ganitong mga tipo ng biyahe. Alright, sobra-sobra tayo eh. Sobrang active. Inaabot tayo. Papunta na yata ang Batangas. Instead of clocking in mga 104.5 kilometers, nangyari 111.5. Kasi from there, bumalik pa tayo. May mga brother tayo dito na humingi. Puro mga Bergman riders. But nandang yan, malaman natin mamaya kung magkano yung fuel consumption natin gamit yung ating 3 taon mahigit na Bergman Street version 1. So overall, I traveled 111.5 kilometers at sa full tank method ay nakakonsumo ko ng 2 litro. So that brings my fuel efficiency to about 55.75 kilometers per liter. Relax time muna
na sa Batis ng Aramis dito sa Lucban, Quezon. Siyempre, manananghalian muna tayo at mag-aabang kung ano ang pinakamatipid na gamit ng ating mga Bergman. Ano namang masasabi nyo, di ba? Gumamit kayo ng Bergman EX sa inyong Philippine Loop. What can you say about the vehicle itself, the experience, and everything? Tell us something about it. Ayan, sige po. Magandang hapon po sa lahat ng Bergman riders. Hello sa inyo. Actually, what I use is the Bergman Street. Tapos, kasama kong lumibot ng Pilipinas si Boy first time. Siya naman ang gumamit ng Bergman EX. So, at first, dapat ang gagamitin namin pang Philippine Loop was the V-Strom 1050. Tapos, naging 800 na lang kaya. Tapos, naging 250 na lang kaya. Hanggang ang ending, Bergman na lang tayo. Si Boy first time kasi, pangatlo na niya. Ako, it was my first time na mag-Philippine Loop. So, going back to your question, dahil ang Bergman ay komportable, ang nangyari sa biyahe namin, wala talagang babaan. Usually, we start riding at 8 in the morning. Tapos, tuloy-tuloy na yon. Kadalasan, kape lang, tapos hindi na kami maglo-lunch. Hanggang gabi na yon, konting merienda lang, konting Gatorade. Hanggang mga 11 ng gabi, 12. Minsan, pag tinopa, kaabot pa yun ng alas 2 ng umaga. So, wala talagang babaan. So, the riding comfort of the Bergman enabled us na parang talagang mag-ride kasi sayang yung araw. At saka isa pa, ayun nga, fuel efficient. Maliit lang yung ginastos ko sa gasolina. So, eto, sa mga Bergman users dito, if in case you are planning na libutin ang bansang sariling atin, Bergman, kayang-kaya ng motor natin yan. Kayang-kaya ng motor natin yan. I can attest to it. At nung panahon na binabiyahe namin ng buong Pilipinas, hindi yun yung ride na punta tayo from point A to point B. No. Sa mga nakapanood ng aming videos, alam nyo na flash flood tayo sa Luzon, binagyo, flash flood na naman sa somewhere in Bacolod, binaha na naman pagdating sa Misamis, sa Mindanao, at ang daming bagyong sinoong, pero wala, hindi talaga tumirek. Tuloy-tuloy yung Bergman natin. So, saludo talaga kami sa Bergman. And thank you so much. Thank you, Suzuki. Isa na lang, dahil nga chill ride lang ang Bergman, ako bilang first time kong lumibot sa Pilipinas, mas na-enjoy ko yung tanawin. Mas na-appreciate ko. Kasi hindi ka babakbak eh. Talagang ma-appreciate mo, tuloy-tuloy lang yung biyahe mo, komportable ka, so mas na-enjoy mo yung mga kapaligiran. So, again, maraming salamat Suzuki for the support. For the Bergman users, ipagkalat nyo pa sa mga tropa natin, subok na yung mga pagyabang natin. Matapos ang ilang programa ay inawarda na nga ang mga pinakamatitipid na rider sa Econoran na to. May ilan nga pala tayong mga brother na nakasama natin dito at balak din maglibot Pilipinas. Baka niyo to, mag-Philippine Loop very soon. Philippine Loop very soon. So, pwede nyo naman kayo. Okay, baka sabihin nyo, invento ko yung 94 kilometers per liter na consumption. Ito, yung gumawa nun. Paga mo bro? Aris Franco po ng Elite Manila Riders. Ano yung motor mo? Bergman Street. Yung original, yung unang-unang version. Parehas tayo. Yes, yes. Unang labas, yung kagad kinuha ko. Oo, bro. Ito tanong ko. Paano mo nakuha yung 0.5. 94.5 kilometers per liter na fuel consumption ng Bergman? Bali, ang ginawa ko, lahat yung kasi all stock. Binalik ko siya talaga sa stock. Okay. Talagang kung ano yung kinuha ko, yun pa rin yun ang ginamit ko na. Kasi inalis ko yung top box, inalis ko lahat ng mga, nagpalit kasi ako ng gulong dati. Binalik mo sa stock? Binalik ko sa stock dahil nga para sa Econoran. Tapos ngayon yung discarding ginawa ko, lalo na especially yung downhill tayo kanina, yung mga pasigsag natin. Yung distance ko, medyo malayo ako dun sa harapan para hindi ako mag-alangan. Kasi hindi ako naggagas eh.
Okay. Sinasabayan ko lang yung pagbaba, yung downhill. Sinasabayan ko siya nang hindi ako naggagas. Kumbaga ba yung naglilin ako paharap para yung bigat ko dumire-diretso ako ng ano. Kumbaga ba walang gas, pero maintain at least 40. Talagang maano ako 40 pinaka minimum ko eh. 40 umakyat man ako nagpo 42, 43. Yun lang. Pero hindi ako bumababa ng 30, hindi. Makakababa lang ako ng 30 pag traffic yung kanina, yung una. Pero nung paano na, wala. Mas tuwan-tuwa ako kasi nung pababa, sabi ko advantage. Kasi gagamitin ko itong pagkakataon na to para hindi ako makapag-gas. Oh, congrats, Brad Arius. Dami. 94, Legit talaga. Kasi ang expected ko, nung binili ko yung Bergman na yan, nakalagay dun is 55 km per liter. Tama. Eh ngayon, nasubukan ko. Ako pa nakabit ng record. Gusto. Record ng Mindanao, 93. Tama. Luzon, 94.5. Oh. Kaya masalamat ako. Congrats, Brad Arius. Maraming salamat, sir. Oh, ingat bro sa biyahe ha. Thank you, sir. Thank you. So natapos na nga mga brother yung Bergman Econo Run for the 2024. Grabe, sobrang tipid na mga nakita nating mga konsumo sa gas. Ako personally, I had about I think 57-58 kilometers per liter. Pero medyo mainipin ako eh. So hinataw ko na ng bandang huli. Pero yung mga nakasama nating mga riders at saka yung mga media friends natin, yung mga nanalo as much as mababa na sa nanalo yung 67 kilometers per liter. Pero yung pinakamatipid na pagkonsumo ng gasolina dito sa Bergman Street, alam niyo ba kung ilan? 94 point something kilometers per liter. Imagine mo 1 litro, bumiyahe ka na from Antipolo hanggang Lucban, Quezon. Halos! Grabe sa tipid yun, sangka pa. And hindi yan basta-bastang scooter. Bergman yan. Maporma na, komportable. Tapos ito, napatunayan na natin. Ako rin naman, napatunayan ko na sobrang tipid sa gas. I still believe that this scooter is the most efficient when it comes to fuel consumption. Kaya ayan, kung iyan ang kino-consider nyo sa motor, ayan, kayo na bahala mag-decide.